Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, for today's video, it's my vaccination day because we need the vaccine for us to survive here on the virus. And yeah, pumunta na kami ngayon sa center dahil ngayon kami ako naka-schedule na mabaksinan. Dapat nung Monday pa, kaso na-reschedule due to the gravity of the orange. Ayan, ngayon yung schedule. So, bahala ako ng mga mangyayari. So, kailangan talaga natin yung vaccine na to. Siyempre, kahit na magka-COVID tayo, hindi tayo ganong ma-apektuhan. Yeah, ito na. This is the day, the time, and the place. Chance mo. So, ipapakita ko sa inyo kung mayroon pa kung ano ba yung mga side effects sa akin nung vaccine na to, which is yung J&J vaccine. So, malalaman nyo dito sa video to kung ano ba yung magiging epekto sa akin. Kaya ako mababaksinan na dahil meron tayong comorbidity, which is the hypertension. Matandaan na. Oo, alam nyo naman, hindi na tayo pabata. Tapos ayun, sa lahat ng mga comorbidities dyan, magpabaksin na kayo kasi tayo yung mga high risk sa virus, lalo na kumakalat pa ang Delta variant. Kaya yun, mahalaga na magpabaksin tayong lahat. Pati yung mga magulang natin, kailangan natin silang mapilit dahil ano ba, napakaikli lang ng buhay. Hindi pa ba kayo natatakot na bukas wala na kayo, ganyan? Hindi natin masasabi. Kaya kung ako sa inyo, pilitin nyo na ang mga magulang nyo na magpabaksin para happy lang, walang ending. So ayun guys, hindi ako kakabahan. Hindi naman ako takot sa turo. Basta wag kayo talagang wag kayong magsisinungaling sa mga, syempre kung may allergy kayo sa gamot, sabihin nyo okay lang yun. 30 minutes lang naman kayo babantayan after turo kapag may mga ganong kayo. Nangyaring di ka panipa, aya. So ayun guys, malapit na tayo. Okay, mamaya na ulit. Di ko alam kung may kadugsong pa to. So ayun guys, nandito na kami sa vaccination area. At si Lolo Totoy ay magpapabakuna. Kaso, ang dami pang tao. Kaya babalik na lang kami mamaya, di ba? So meron dong kanina pa daw silang alas 8. Pero hanggang ngayon di pa sila natuturo. Puntahan nyo na lang po kami sa High Cross. So babalik na lang kami mamaya alas 12, mga 12. 12. Mas maganda 12. So mamaya magre-rest bakuna. Sana mabakunahan na tayo ngayon kasi sayang punta natin. So nakapila na ako guys. At yan, nakapila na ako. Mamayang 1 pa yung start pero nakapila na ako para mabilis. Arvin po. Arvin? Opo. At Kenan kasi sir yung nakalagay. Ngayon gabi naisip ko, ano kaya to? Babae o lalaki? Kinabi-paste ko lang kasi. Papabakon na kami. Yes. May mga forms na fill upan. So sa station 1 yung registration. So nandun yung kasama ka ba sa master list, gano'n. Kaya po si Papa Mel, high blood. Magpapahinga muna. High blood. Nakaban ako ba? High blood din ako.
Pakaw po sa Trina na. sa train. So ayan guys, station 3 na tayo. Counseling and final consent. Putang na lang ako. Kanina pa kasi kami nakapila. Pero medyo hindi pa masyado malagit dito. Kanta-kanta lang pagtanggal ng stress. So guys, kung sa inyo magpa-vaccine na kayo, itayatin nyo na inyong mga ama't ina, lolet tito. Dati parang ayaw na po pang magpa-vaccine na. Pero ngayon, talagang blockbuster ang mga nagpapa-vaccine. Kinabahan si Papa Mel, nagpapababa pa siya ng baby. Kaya pag magpapa-vaccine kayo, huwag kayong kakabahan. Para dire-diretso. So guys, dito na tayo sa station 3, yung counseling and final consent area. Talagang tuloy na ang pagpapabakuna. So ayan, sabay-sabay na tayo magiging zombie after this. Ano itong guess mo? Isang G lang po. Isang G lang po. Sir, ang itutulog sa'yo, Johnson & Johnson, ha? Okay po. Isang dose lang to, kuya, ha? Apo. Tapos, bawal ang alak, isang libo, ha? Maintenance, diretso lang. Kung may naramdamang side effect, after mapakunahan, paracetamol lang. Ano? So ang sunod natin ay screening and assessment areas. So yan guys, eto na. Ang masaya. After... Saan po ang next? Tutapakan na? Tuturukan na tayo. Asyate Na. Tutapakan na po kami. Ay, oo nga. Hala, ito na. Ayun na. Yan ang portion kayo natatakutan ko eh. Yung tusok. Ate dyan, masakit ba? Medyo lang. Parang kinagat lang ng langgam. Igagana na yung langga. Eh, haba naman. Haba naman ang talad ng langgam. Ah. Sakit, ano? Baka kaya sa Ingerdo. Hindi na mabigat, naninigas. Kanina pa. Hindi. Isang oras ka na. Naumpisa lang. So ayun, tapos na po kayo mabakunahan. Medyo mabigat sa una. Pero ngayon, konti na lang. Pero parang wala na. Tingnan natin mamaya kung anong mangyayari sa atin. Waiting na lang kami sa vaccination card. So ayun na guys, tinawag na ang aking pangalan para dito sa COVID-19 vaccination card. And ito siya, basta ito siya. Hindi ko napapakita sa inyo. And ayun guys, we are fully vaccinated. Isang dose lang itong Janssen. So, i-update ko na lang kayo kung ano pa yung mga epekto sa akin itong vaccine na to. Okay? Yun lang. So, nakikita nyo na lumalaki na ang braso ko. Charot. So, yun guys, kakatapos nga lang namin mabakunahan. Oh, ano yan? Nakatapos ko lang mabakunahan at ang nararamdaman ko ngayon ay wala dahil manhid up. Oh. Ang nararamdaman ko ngayon ay nung tinarokan ako, ang naramdaman ko, syempre masakit, alam ko naman. Hindi ka masaktan sa turok. Pero mas masakit nung pinapasok na yung vaccine. Oo, yung Janssen. Parang nagkumakalat siyang gano'n. Pero sasakit siya for a minute or 5 minutes siyang masakit ng konti. Konting-konti lang. Pero depende naman sa'yo kung masasaktan ka o hindi. Hindi sa tolerance mo. So ayun, tapos after ng 5 minutes observation, wala naman ako naramdaman na kahit ano. Wala. Parang wala lang. Wala akong naramdaman. Ewan ko sa iba. Yun yung naramdaman ko. Gusto mo ba kumain? Nang ano na, ma?
Kain tayo doon. Ayun. So mamaya obserbahan natin kung anong mangyayari sa akin. Okay, update ko kayo mamaya. Tapos ayun, sabi nila 1 week bawal ang alak. Guys, babalik ako sa 7-Eleven dahil bibili ako ng ice cream. Oh. Oh, wala. Ayoko pa. Dalawang isa. May dugo ba? Gusto mo exchange tayo? Sakit sa ulo, ha? Brain freeze ako. Ikaw lang. Kulang sa pait. Kulang sa pait. Ayun na ate, dugo. Ilan dugo ate? So hello guys, ayan, nakauwi na ako sa bahay at sobrang nagugutom na ako. Hindi naman sobra, saks lang. So yung kakain muna tayo and sa ngayon wala pa akong masyadong nararamdaman. Hindi ko alam mamaya. So magpapahinga na lang muna ako or maliligo. Kaligo, tapos tutulog na ako. Update ko na lang kayo mamaya guys kung ano mang mangyari, kung ano mang maramdaman ko after ko maturo ko ng vaccine na to, okay? Kung ako sa inyo, hikayatan nyo na yung mga kapamilya nyo, mga magulang nyo, mga lola at lola nyo na magpa-vaccine. Pero syempre ang hirap nga naman nun, dapat yung talagang willing sila para mahirap yung pagpipilitin. Dapat yung kung gusto nila, tanungin nyo kung gusto na ba nila nila. Kahit anong vaccine. Ayun. Pati may mga comorbidities. Yung mga bibilis na tamaan ng virus. Priority naman kayo. Ayun, magpalista na agad kayo. Nakakagutom. Kasi nagpumila kami doon ng ano oras ba lang? Mga 12:40 or 12:50 nandun na kami. Ngayon lang kami natapos, anong oras na? Pero kanina pa ako natapos eh. 4:25. Kasi andun pa si Papa Mel, nagpapababa pa siya ng BP. So sana maturo ko na din. Kasi sayang naman ang punta. Ibang barangay na nakaschedule bukas. So ngayon lang yung buong barangay namin. Update ko na lang ulit kayo mamaya kung ano ba mararamdaman ko. Tapos sa mga nagdadalawang isip pa dyan. Oh, naubos ko isang butido. Mga nagdadalawang isip pa dyan. Mga natatakot. Update ko kayo para may idea kayo kung ano ba yung pwede nyo ma-experience kapag nagpapakan kayo ng vaccine na to. Pero sinasabi naman nila yung idea, diba? Gaya mga post. Kung ano ba yung mga side effects, okay? Okay, so ayan guys, quick update lang. After kung kumain kanina, natulog ako ng mga, siguro mga 30 minutes lang. Tapos nagising ako. Masakit yung ulo ko. Pero sa tingin ko, dahil sa dami ng nakain ko kanina. So ganun naman ako lagi pagka kumain ako, tapos natulog, tapos gumising, masakit yung ulo. Tapos nagkape na ako ngayon. Tapos tingnan ulit natin mamaya kung ano mangyayari. So ayun nga guys, nagising ako kaninang 3:30 at dahil ako, chill ako. Pero hindi naman malamig nun. Tapos nung mga una-una pala, nangangati-ngati ako dito sa part na tinakukan. Dito yung mas malalang kate. Yan, makate. Pero naligo ako, tapos nangangati pa din. So yun yung isa sa mga side effects. Nung nagising ako ng 3:30, uminom na ako ng gamot. Tapos ngayon, gumising ako, wala na yung chill. Pero mayroon pang konting-konti na lang. Tapos lagi kang gutom, ayan. Lagi kang gutom.
Yun lang. Tapos parang ngayon pa lang sumasakit itong braso ko. Konti lang naman. Tolerable pa. So, update ko na lang ulit kayo sa mga kaganapan, okay? Hello guys, update lang. Nagising na naman ako kasi ang sakit ng ulo ko. Hindi pala ako makatulog kasi masakit yung ulo ko sobra. Tapos pagka kumakain, nawawala. Tapos ayan, tumigil ako sa pagkain. Ito na naman. Pero nabawasan naman. So pagka nakakaidlip ka, paggising mo masakit sa ulo. Ganon. Kaya ayoko matulog. Basta, parang lalag natin. Tapos may chills pa din. Yun nga, parang lalag natin. Yung feeling na parang sinat, tapos papunta na sa lagnat. Pero wala pa akong lagnat. Hindi ko alam. Basta ganun. So, update ko na lang ulit kayo sa mga kaganapan later. Okay? So, ayun guys, dito after nating mag-vaksinan, kakagising ko lang at medyo maayos-ayos yung gising ko. Wala, hindi masakit yung ulo ko. Alam niyo kung ano masakit? Yung balakang ko at yung sigo ko dahil nadulas ako kahapon. Update ko kayo mamaya kung kasakit pa yung ulo ko ulit or kung ano pang mga side effects yung nararamdaman ko. Pero ngayon, wala akong maayos yung gising ko ngayon. So ayun na nga guys, maganda ang gising ko today. Walang pananakit ng ulo or naman. Pero ito, sumasakit yung may torok. Medyo sumasakit lang siya pag nagagalaw. So ayun nga guys, bali wala na akong naramdamang side effects ngayong araw. So ngayon ay hapon na, anong oras na ba? 3:30 na at wala pa din akong naramdamang sakit ng ulo. Bali ito na lang may torok ng parang ano siya, medyo namamaga. So yun na lang yung nararamdaman ko ngayon. And sa tingin ko hanggang dito na lang tong video na to, wala na akong mararamdaman. Tingin ko wala na akong mararamdamang side effects. Sa tingin ko tapos na. Pero ang sabi ay 1 week daw bawal yung alak. So, ibig sabihin, parang 1 week bago umepekto yung vaccine. So, titingnan pa natin sa mga susunod na araw. Pero sa tingin ko hanggang dito na lang tong video na to. So, sa mga nagdadalawang isip pa na magpa-vaccine, kapag may chance, grab nyo na yung opportunity. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan pa tong virus na to. Kaya kung ako sa inyo, kung may opportunity, magpa-vaccine na kayo. At si tatay din ay napilit ko na magpa-vaccine. Tinanong ko siya kanina, sabi ko, magpa-vaccine na ba? Magpa-vaccine ka na ba? Sabi niya, oo daw. Pero dapat healthy bago ka magpa-vaccine. Para in case na maramdaman mo yung mga side effects, malakas ka, di ba? Makakasurvive ka. Yun lang naman. Salamat sa mga frontliners. Ayan. Lalo na sa mga nagtsatsagang magturok ng mga vaccine. Nakakapagod yung ginagawa nila kasi kung makikita nyo dun sa sa vaccination area, tama ba yun? Basta yun, kung makikita nyo dun, talagang yung ibang mga staff dun ay binibilisan nila kumain para mabilis na maipagpatuloy yung vaccination. Malay natin yung iba hindi na kumakain, kaya pare-pares lang tayong magtiyaga sa pagpila para magkaroon ng vaccine, mag-antay. At kasi ganun din naman yung ginagawa ng mga frontliners. Nagtsatsaga sila na asikasuhin tayo para mag-vaksinan tayong lahat. Ayun. So, yun lang para sa video na to guys. Kung may mga suggestions pa kayo, comment nyo lang yun sa baba. And see you guys again on my next video.